Isang mayamang couple ang na-stuck sa isla kasama ang isang attractive na lalaki, nahirapan silang makasurvive sa isla at nagsimula na ring mag-away ang dalawang lalaki dahil sa kanilang nararamdaman sa babae. Ang movie na ito ay pinamagatang Survival Island noong 2005. Nagsimula ang movie kina Jack at Jennifer kasama ang kanilang kaibigan na sina Bill at Gail. Dito rin nila nakilala si Captain Richard at ito ang magga-guide sa kanila sa kanilang cruise. Habang nag-uusap ang mga lalaki ay napansin naman ni Gail ang attractive na si Manuel at sinabi pa nitong gusto niya itong tikman. Dumating ang ex-girlfriend ni Manuel na si Maria at gumawa ng gulo. Hindi naman napigilan ni Manuel na magsabi ng masasakit na bagay kaya nasampal siya ni Maria pero ang mali ni Manuel ay sinampal din niya ito. Umalis si Maria na galit kay Manuel at isinumpa pa niya ito. Nang gabi sa yate ay nag-enjoy ang mga couple sa kanilang pagkain habang pinagsaserve sila ni Manuel. Inopen ni Jack kay Manuel ang nakita niyang pagtatalo kanina ni Maria pero tumanggi naman si Manuel na pag-usapan ito. Ayon naman kay Jennifer na hindi na dapat sinabi ni Jack ang tungkol sa bagay na iyon dahil labas na sila sa buhay ni Manuel. Si Maria naman ay nasa isang lugar at nagpe-perform ng kudo ritual kay Manuel para makapaghiganti dito. Nang malasing na sina Jennifer at Jack ay nagsimula na silang maglaro ng injection game at rinig naman ni Manuel ang ungol ng dalawa dahil kalapit lang niya ito ng kwarto. Pinagpatuloy lang ni Maria ang ritual pero hindi siya nagtagumpay na patayin si Manuel at sa halip ay dumago lang ang ilong nito. Sa kasunod na umaga ay pumunta si Jennifer kay Gail dahil ayon sa kanya ay hindi makausap si Jack dahil lagi itong may katawagan. Nang dumating na si Jack ay may kausap pa rin ito sa cellphone at nagrereklamo dahil matagal dumating ang order niyang beer. Dumating naman na si Manuel na dala ang beer ni Jack at pagkaalis nito ay nagreklamo si Jack kay Richards na may attitude si Manuel. Dahil dito ay pinagsabihan ni Richards si Manuel at tinakat pa ito na kapag hindi binago ang ugali ay tatanggalin niya ito sa trabaho. Napuno naman na si Manuel at siya na mismo ang umayaw sa kanyang trabaho, bago umalis ay kumuha muna siya ng goggles at kutsilyo. Hinagis din niya ang towel sa isang shelf pero hindi niya napansin na nahulog ito sa apoy kaya nagsimulang magkaroon ng sunog sa yate at sumabog din ito. Nakaalis naman ang mga pasahero gamit ang lifeboat pero kinagabihan ay umulan ng malakas kaya nagkahiwa-hiwalay sila. Nang mapadpad si Jennifer sa isla ay nakita niya ang bangkay ni Richards kaya pinuntahan niya ito at nagbabaka sakali na buhay pa si Richards. Bigla namang dumating si Manuel para siyang mag-rescue dito pero sinabi rin ito na wala ng buhay si Richards. Kinagabihan ay umulan ng malakas kaya niyakap ni Manuel si Jennifer para sa body heat. Sa kasunod na umaga ay inilibing na ni Manuel ang bangkay ni Richards. Tinanong ni Jennifer kung mare-rescue kaya sila sa isla pero hindi sigurado si Manuel dahil ayon sa kanya ay wala pang nakakaalam na nawawala sila. Nagtanong din si Jennifer kung pwede silang gumawa ng apoy tulad ng napapanood sa movie pero ayon naman kay Manuel ay wala silang gamit para makagawa ng apoy. Gumawa na rin sila ng pansamantalang kubo habang nagkakatinginan sa isa't isa. Kinabukasan ay inaakit ni Manuel na maglangoy sila sa dagat pero kailangan tanggalin ang kanilang mga damit para hindi sila lamigin mamaya. Hindi naman sigurado si Jennifer sa idea na ito ni Manuel pero sinigurado ni Manuel na hindi siya titingin at isa pa ay wala namang ibang tao sa isla. Nang nasa dagat na rin si Jennifer ay tinanong niya si Manuel kung bakit nito sinampal si Maria. Sagot naman ni Manuel na toxic si Maria at sinasabing buntis ito para lang pakasalan siya ni Manuel. Tinanong din naman ni Manuel si Jennifer kung mahal ba talaga niya si Jack kaya niya ito pinakasalan. Hindi naman sumagot si Jennifer kaya naasar si Manuel na pwedeng magtanong si Jennifer ng personal na bagay pero hindi ito willing sumagot kapag siya na ang tinanong ng personal na bagay. Dahil sa naging argument ng dalawa ay hindi kinakausap ni Jennifer si Manuel pero sinabihan naman siya ni Manuel na kapag nilamiig ay yamakap lang sa kanya na ikinatuwa naman ni Jennifer. Kinabukasan ay nagready na si Manuel para mangisda para may makain sila at dito na humingi ng sorry si Jennifer sa kanya. Nakahuli naman si Manuel ng lobster at pagkaahon niya ay nakita niya ang katawan ni Jack kaya tinulungan niya ito. Tinulungan kaagad ni Jennifer ang kanyang asawa para umayos ang pakiramdam nito at nagkiss ang mag-asawa dahil nagkita na ulit sila habang si Manuel naman ay umiwas ng tingin. Habang nagpapahinga si Jack ay kumuha naman ang dalawa ng makakain, nang magising na si Jack ay nakita niyang masaya ang dalawa sa dagat. Pagkabalik ng dalawa ay nakita nilang may apoy nang ginawa si Jack. Ayon sa kanya ay gumamit siya ng stick para makagawa ng apoy pero binawirin niya ito at sinabing may dala siyang lighter. Tumawa si Jennifer sa joke ni Jack pero hindi naman natuwa si Manuel. Umalis na rin si Manuel para maglangoy at dito na sinabi ni Jack na baka naglaro na sila ng injection game sa isla noong wala pa siya sa isla. Hindi naman nagustuhan ni Jennifer ang paratang sa kanya ni Jack kaya umalis din siya para maglangoy. Pagkaahon niya sa dagat ay sinalubong siya ni Jack at humingi ng sorry dahil nagseselos siya kay Manuel. Tinanggap naman ito ni Jennifer at sinabing kailangan nilang magtulungan para makasurvive sa isla.
Nag-swimming din si Jack pero hindi naman maiwasan ni Jennifer na kay Manuel tumingin. Kinahapunan ay kinausap ni Jack si Jennifer, sa isip niya ay bakit may pocket knife at goggles si Manuel, sa tingin niya ay ito ang nag-set up sa yate para masunog ito. Dumating naman si Manuel kaya tinanong ito ni Jack kung kumusta ang kanyang pangingisda. Ayon kay Manuel ay malabo ang dagat kaya hindi siya magkaigi. Sinuggest ni Jack na tutulong sa kanyang paghahanap ng isda si Jennifer kaya wala ring nagawa si Jennifer kundi ang sumunod sa sinabi ni Jack. Bago umalis ay sinabi na naman ni Jack na nagseselos siya kay Manuel kaya nainis na si Jennifer sa kanyang asawa at umalis ng galit. Nakahuli naman sila ng lobster at pinahiram ni Manuel ang goggles niya kay Jennifer para makita ang baby shark kaya nagtawanan sila. Pagkadating nila sa kubo ay nakita nilang hinukay pala ni Jack ang bangkay ni Richards para kunin ang mga gamit nito. Lumipat na rin si Jack sa kubo ni Manuel na kinainis naman ito. Kinahapunan ay nagpresente si Jack na siya na ang maghahiwa sa lobster gamit ang pocket knife na nakuha niya sa gamit ni Richards. Gumawa ng paraan si Jennifer na magkausap ang dalawa para magkasundo ang mga ito pero lalo lang silang nagkainitan. Winarningan ni Jack si Manuel na lumayo sa kanyang asawa pero sinabi naman ni Jennifer na walang ginagawa sa kanya si Manuel. Dahil sa galit ni Manuel ay sinabi niyang hindi na niya tutulungan ang dalawa na makahanap ng pagkain. Para mapatunayan ni Jack na mas better siya kay Manuel ay nagsimula na siyang maghanap ng pagkain. Masaya na silang dalawa sa mga nakukuha ni Jack pero nang makita nila si Manuel na malalaking isda ang nahuhuli ay mas lalong nainggit si Jack. Habang naghahanap ng isda si Jack ay bumalik naman na si Jennifer sa kubo. Tinanong niya si Manuel kung galit din ba ito sa kanya pero sinabi naman ni Manuel na hindi at nag-offer pa nga ito ng isda kay Jennifer. Noong una ay tumanggi si Jennifer dahil alam niyang magagalit si Jack pero sinabi naman ni Manuel na hindi niya sasabihin kay Jack na binigyan niya ito ng pagkain. Dahil pinagkakatiwalaan niya si Manuel ay kumain na rin ito kasabay ni Manuel. Si Jack naman ay tuwang-tuwa na nang makahuli siya ng maliit na isda mula sa isang puddle. Sa beach naman ay nakikipaglandian si Manuel kay Jennifer at sinabing gusto niya itong halikan pero tinatawanan lang siya ni Jennifer. Bago bumalik sa kanilang kubo ay binigyan ni Jennifer ng kiss sa cheeks si Manuel. Nang makabalik na rin si Jack ay binilisan ni Jennifer ang pagkain sa isda at itinago ang stick para hindi malaman ni Jack na tumanggap siya ng pagkain kay Manuel. Excited si Jack na ibigay ang 3 maliliit na isda kay Jennifer at nang magsisindi siya ng sigarilyo gamit ang stick na may baga ay naamoy niya ang isda. Ayon naman kay Jennifer ay hindi siya binigyan ni Manuel ng pagkain, bagkus ay kumuha siya ng hindi nito nalalaman. Sinabi ito ni Jack kay Manuel pero ayon naman dito ay hindi na kailangang magnakaw ni Jennifer sa kanya ng pagkain dahil handa niya itong bigyan. Kinabukasan ay napansin ni Jack na wala nang apoy sa kanilang kubo at biglang nagkaroon si Manuel. Kinausap niya si Manuel at pinagbintangan na ninakaw nito ang kanilang apoy kaya pinatay ito ni Jack gamit ang buhangin. Nagalit naman si Manuel kaya hinampas niya ng stick si Jack at nagsimula na ang away. Dagdag pa ni Jack na si Manuel ang nag-set up ng sunog sa yate para masolo niya si Jennifer na itinanggi naman ni Manuel. Kinahapunan ay gumawa si Jack ng metal spear at kinaumagahan ay kinuha niya ang goggles ni Manuel nang hindi nito alam. Nang ma-realize ni Manuel na kinuha ni Jack ang kanyang goggles ay nagalit siya dito at balak ng sundan si Jack sa dagat pero pinigilan naman siya ni Jennifer. Na-triggered si Manuel sa ginagawa ni Jennifer kaya hinawakan na niya ang katawan nito at dahil sa galit ay hinuberen at dito sila naglaro ng injection game. Hindi naman tumanggi si Jennifer dahil gusto rin niya si Manuel. Nang makabalik na si Jack ay may nahuli siyang malaking isda at ibinalik na kay Manuel ang goggles nito. Nagtaka naman si Jack kung bakit kalmado lang si Manuel at hindi nagalit sa kanya. Masaya siyang pinakita kay Jennifer ang isda pero napansin niyang parang wala ito sa kanyang sarili. Dito na niya naisip na may ginawa silang kung ano ni Manuel. Hindi naman ito itinanggi ni Jennifer kaya sapiltan niyang dinala si Jennifer sa kubo ni Manuel dahil sa pagtataksil na ginawa nito sa kanya. Kaagad namang kinomfort ni Manuel si Jennifer at si Jack ay umalis na. Nakapatay si Jack ng ahas sa gubat at ito ang kinain niya sa tanghalian. Gumawa rin siya ng goggles gamit ang plastic para kahit paano ay makapangisda siya ng maayos. Hinanap din naman siya ni Jennifer pero hindi siya nito makita. Nagagalit din si Manuel kay Jennifer kung bakit alalang-alala ito kay Jack kahit hindi maganda ang trato nito sa kanya. Niyaya na lang niya itong magsayaw para mawala ang iniisip nito pero nakita naman ni Jennifer na nanonood sa kanila si Jack mula sa malayo kaya lumayo siya kay Manuel. Kinabukasan ay may nakitang lifeboat si Jack kaya dinala niya ito at nang makita siya ni na Jennifer ay nag-alok ito sa kanya ng tulong pero tumanggi naman si Jack. Nang inaayos na ni Jack ang lifeboat ay nangisda naman si Manuel kaya nagkaroon ng pagkakataon si Jennifer na kausapin ang kanyang asawa. Sinubukan niyang magpaliwanag at sinabing kailangan niyang gawin yun para makasurvive. Niloko naman siya ni Jack na ngayon ay kailangan din niyang makipag-ayos dito para makasurvive at makaalis sa isla na kina-offend naman ni Jennifer.
Kinagabihan ay inakit ni Manuel na maglangoy si Jennifer at dito na rin sila naglaro ng injection game kahit alam ni Jennifer na nanonood sa kanila si Jack. Sinabi ni Jennifer na kunin nila ang lifeboat bukas habang natutulog pa si Jack at iwanan ito sa isla. Kinabukasan ay nangisda si Jack kaya nagkaroon ng pagkakataon si Manuel na kunin ang lifeboat. Kaagad nilang inilagay ang kanilang mga supply at umalis. Nang makita sila ni Jack ay hindi naman ito nag-alala dahil alam niyang lulubog din naman ang lifeboat dahil malaki ang butas nito. Hindi pa nga nakakalayo ang dalawa ay lumubog na ang lifeboat kaya napilitan ang dalawa na lumangoy pabalik sa isla, yun nga lang ay sinunog na ni Jack ang kubo nina Jennifer at Manuel. Kinuha ni Jack ang kanyang spear para patayin si Manuel, pinigilan siya ni Jennifer pero sinibat pa rin niya si Manuel kaya natama nito sa balikat. Hinampas naman ni Manuel ng bato si Jack at umalis. Pinabayaan naman ito ni Jack dahil alam niyang injured na si Manuel. Kinagabihan ay itinali ni Jack si Jennifer sa kubo nito para magalit si Manuel at lumabas kung saan man ito nagtatago. Dumating naman nga si Manuel pero hindi ito napansin ni Jack kaya nahampas siya nito ng stick. Lumaban din si Jack at nag-wrestling ang dalawa habang si Jennifer ay tinatanggal ang kanyang sarili sa pagkakatali. Nagawang maitulak ni Manuel si Jack sa apoy kaya nagkaroon ng dalawa ng pagkakataon na umalis sa lugar. Sa kasunod na araw ay pinagpatuloy ni Maria ang kanyang voodoo ritual para bigyan si Jack ng vision kung saan nagpunta sina Jennifer. Sinundan nga niya ito at nakita niya ang dalawa na nasa itaas ng puno. Nakiusap si Jennifer na hindi na kayang lumaban ni Manuel dahil sa natamo nitong injury pero hindi nakinig si Jack at sinibat si Manuel dahilan ng pagka-out of balance nito. Nang papatayin na ito ni Jack ay tumalon si Jennifer para pigilan ang kanyang asawa. Sinubukan ding saksakin ni Jennifer ng pocket knife sa dibdib si Jack habang si Manuel ay kumuha ng bato para ipukpok kay Jack. Pero dahil sa bigat ng bato at nanghihina na rin siya ay nawalan siya ng balance kaya natamba ito at napatama ang katawan sa spear na ikinamatay nito. Balik kay Maria ay tuwang-tuwa ito dahil napatay na niya si Manuel at nakapaghiganti na sa kanyang ex. Pagkalipas ng ilang buwan ay may isang pamilya ang dumaong sa isla at nakita nila dito si Jennifer na kaagad namang nirescue ng pamilya. Kinuha din ni Jennifer ang lighter ni Jack para hindi na ito makagawa ng apoy. Nang paalis na sila ay napansin sila ni Jack na nangingisda, tuwang-tuwa ito na sa wakas ay mare-rescue na sila. Pero hindi sinabi ni Jennifer sa mag-anak na may kasama pa siya at hinayaan lang si Jack na maiwan sa isla. Ito na ang parusa niya dahil namatay si Manuel dahil kay Jack. Dito na rin natatapos ang Survival Island, maraming salamat sa panunood.